Traditionally, ang purpose ng pagsasama ng isang lalaki at babae ay mag-procreate or ito yung magkakaroon ng mga anak. Sa usaping relasyon, iba't iba ang purpose or intensyon ng lalaki kapag pumasok dyan. Pero majority ng mga lalaki ay ito talaga ang kanilang ninanais. Hello guys! So, ang topic natin for today, ang tunay na ninanais ng lalaki kapag siya na ay nakipagrelasyon, lalong-lalo na sa pangmatagalan, panghabang buhay na relasyon. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, at kung ikaw ay isang babae, panoorin ang video na ito. So, without further ado, ating alamin ang tunay na reality or tunay na gusto ng lalaki sa isang relasyon. Number 1, ito, yung to love and to be loved. Wow, ang sweet naman. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Ito talaga ang primary purpose, di ba, ng isang tao, lalaki man yan or babae, na pumasok sa isang relasyon. Of course, ito yung magmahal siya at siya rin ay mamahalin pabalik. Di ba? Ganun yun. Kaya nga tayo nakikipagrelasyon ay dahil sa pagmamahal. Nagmamahal kami. Hinahanap namin yung tao na napupusuan namin at gusto naming iparamdam sa kanya ang aming pagmamahal, ang intensyon namin sa kanya. At gusto rin namin maramdaman na kami rin ay minamahal pabalik. Yan po ang number 1. Number 2, eto, yung someone to share his life. Wow! Ang relasyon is sharing each other's company, di ba? So, kapag pumasok ang isang tao sa relasyon, he is willing to share his life doon sa kanyang minamahal, di ba? At ganun din dapat sa kanyang mamahalin. Papasok kayo sa kanyang relasyon dahil willing kayo, walang pilitan, willing kayo na i-share nyo ang buhay nyo sa bawat isa. So ito na yung part na pangmatagalan or lifetime partners. In short, mag-asawa, di ba? Papasok na kayo sa isang kasunduan at ito na yung pag-aasawa or yung ikakasal kayo, di ba? Diyan ay talagang nangangako kayo sa harap ng tao at sa harap ng nasa taas na kayo ay nagmamahalan at willing kayo na i-share ang buhay nyo at ang katawan nyo sa bawat isa sa ngalan ng pag-ibig, di ba? Number 2. Number 3, eto, hindi ito mawala-wala. Ang sexy time. Aminin natin, huwag na tayong maging ipokrito. Isa talaga ito sa ninanais ng bawat isa kapag papasok na kayo sa ganyang relasyon. Ito yung ginagawa ng mag-partner para mas lalong napapatibay ang inyong pagmamahalan. Kasi nga, ito yung expression, dito nyo inilalabas na yung talagang pagmamahal nyo sa pamamagitan ng pagtatalik. So yan na yung ultimate bond ng mag-partner. Diyan nyo na ibubuhos yung tunay yung nararamdaman sa bawat isa. Yan talaga ang isa sa tunay na ninanais ng lalaki. Alam ko, ganun din sa babae. Siguro, wala naman sigurong papasok sa isang relasyon kapag wala ang bagay na yan. Kasi ang isang healthy, ang isang normal na tao, yan talaga ang isa sa hinahanap. So ayan po, ang number 3. Number 4, eto, a wife, a confidant, and a best friend. Kapag pumasok sa relasyon ang lalaki, yan ang isa sa hinahangad niya. Magkaroon ng asawa, magkaroon ng partner, at confidant. Ano ba yung confidant? Ito yung pwede niyang i-share ang kanyang mga sikreto, ang mga nangyayari sa buhay niya. Yan po ang confidant. At yung mga sinishare nila sa bawat isa, hanggang sa kanila lang yun at hindi nilalabas, hindi ikinikwento sa ibang tao, kundi sa inyong dalawa lang. Kasi nga, confidant, di ba? Kapag ikinwento sa iba, hindi na yun confidant. Marites na yun, marites. Kasi yung isinishare mo sa partner mo, ay ikinikwento rin sa labas. So, marites yun, hindi yun confidant. At yung isa ay best friend, di ba? Grabe. Iba kasi kapag yung partner mo ay best friend mo din, di ba? On the lighter side, di ba? Nagbibiruan kayo,
Tayo ay parang mga bata, parang alam mo ba yung tropa na kapag nagkwentuhan yan, iba rin yung atmosphere, di ba? More on the lighter side. Oh, di ba? So, yan po ang number 4. Number 5, ito yung to build a family. Di ba? So, yan na po. Yan na yung pumapasok na yung hinahangad nyo na magkaroon na ng mga supling or mga anak. Di ba? Yan na yung bunga ng pagmamahalan nyo bilang magpartner. Yan ang isa sa nagpapasaya, nagbibigay purpose sa mag-asawa, lalaki man yan or babae. Di ba? Pansinin nyo, yung mga mag-asawa na nahihirapan or hindi nabiyayaan ng anak, gumagawa sila ng paraan para magkaroon ng anak. Minsan nag-a-adapt na yan. Kasi feeling nila hindi sila kumpleto as a family kapag walang anak. So yan talaga ang isang purpose or talagang ninanais ng lalaki magkaroon ng pamilya at yung mga anak. So yan po ang number 5. Number 6, ito yung to be inspired. Oh, di ba? Alam mo, ang lalaki, nagbabago ang buhay niyan kapag nagkaroon siya ng minamahal. Lalong-lalo na kapag sila na ay naging partners or nagsasama na, di ba? Iba yung inspiration na naidudulot ng may nagmamahal sa kanya at may minamahal siya. Kung dati-dati nung siya pa ay binata, parang ano yan parang asong gala na kung saan-saan lang napupunta. Happy-go-lucky, barkada, tropa, ganyan yun. Pero kapag yan na ay tinamaan at nagmamahal na, magsisettle na yan, nagbabago na ng pananaw at nagiging inspirado siya dahil meron na siyang babaeng minamahal at doon siya nakakakuha ng inspiration. O, di ba? Ganyan ang lalaki. Sobrang inspired yan kapag pumasok na sa isang relasyon. So, ayan po, ang number 6. Number 7, ito yung to share his success. Dahil sa siya ay nagiging inspired, siya ay nagiging masipag. Mas nakafocus na siya doon sa kanyang mga goals, doon sa kanyang ginagawa para umunlad ang kanyang buhay. Talagang may purpose na siya sa buhay. Kaya nagsisipag siya. Nagsisipag siya magtrabaho para mapaunlad ang kanyang buhay. At yung success niya ay gusto niyang i-share doon sa kanyang partner, sa kanyang minamahal. Ganyan ang lalaki, kaya sila pumapasok dyan. Naghahanap talaga yan ng someone na ma-share ang kanilang success sa buhay. Of course, nandyan na yung pagmamahal, di ba? Kasama na yan. Kumbaga, isang package na yan eh. Number 7. Number 8. Meron siyang uuwian at dadatnan at the end of the day, di ba? Yan ang isa sa nagdra-drive sa lalaki na nagsisipag, nakikipagbunuyan sa maghapon. Kapag natapos na ang kanyang ginagawa, nagmamadali na yan umuwi. Kasi andun, alam niyang meron naghihintay sa kanya. Meron siyang dadatnan na partner, na asawa, na naghihintay sa kanya. Yan ang isa sa gustong-gusto ng lalaki kapag pumasok na sa ganyang relasyon. Yung uuwi siya na meron siyang dadatnan. Merong sasalubong sa kanya. Di ba? Yan ang isa sa nagbibigay ng lakas. Kapag pagod na siya, yan ang nagpapangiti sa kanya sa maghapon na pagkikipagbuno sa labas. Number 8. 2,000 years later. So, ayan po ang ilan sa mga ninanais ng lalaki kapag pumasok na sa ganyang relasyon. Yung alam natin yung pag-aasawa, lifetime relationship. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.